is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Kamusta? Kamusta ang mga pinagdadaanan sa life? There's an energy here of the feminine. Sabi niya hindi na siya willing mag-build sa situation na to. And she's untying herself, no, na parang ayaw ko na, alis na ako dito. Alam niya na wala namang magandang outcome or wala na siyang aasahang good news or good outcome sa situation na to, business or love. Walking away mode na ang mga like yung feminine sa connection na to. Okay? Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Okay? Ingat sa mga nagme-message sa inyo. Hindi po ako magme-message isa-isa. If ever na, kailangang i-verify, message nyo muna ako para sa mga new clients. Sa mga old clients, alam nyo na, ang nag-iisang number ko ng Viber, WhatsApp, Telegram, even you can text me, and ito rin yung GCash natin, okay? Wala na pong ibang number, okay? Para hindi magulo, isa lang yung number natin. Doon nyo ako makokontak at yun na rin ang aking GCash, okay? Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of March, okay? Ongoing pa rin ang sale ng mga crystals natin. If you take advantage of the discounted price until the end of March. Okay, lahat ng crystals natin, high quality, less cleansed and ritualized by a light and guide. Oh my goodness, you might be dealing with a Capricorn. This is like a toxic situation sa isang love or business partnership. Maraming nangyaring betrayal sa connection na to, pero sabi mo, ng mga Aquarians, ayaw mo nang i-overthink to. Kumbaga, alam mo na, okay? Alam mo na kung sino tong tao na to. This is ipaglalaban in reverse. Sabi mo marami nang naging betrayal. Hindi mo na rin naman planong ipaglaban tong connection na to. Aware ka na toxic, very manipulative, and hindi pabor sa'yo if you stay in this connection. Kaya may energy kanina na someone is, especially the feminine, is walking away from this connection already. Okay? May isang gustong makipag-reconnect, reconcile, nagkakaroon siya ng problema sa pera. Okay? Nagmamanifest tong tao na to na baka pag nirebuild niya ang connection sa Aquarian, ay like, is this person thinking na kinakarma dahil sinaktan niya ang tao na to? Someone feels na parang kailangang mag-apologize, bumalik, mag-reconcile, reconnect. Because nagkakaroon daw siya ng problema sa finances. Kaya ba babalik tong tao na to kasi hindi na niya mabayaran ng renta? Kaya ba siya babalik sa'yo kasi kailangan niya ng mauupaan ng matitirahan? Kailangan niya ng sasagot ng 50-50? After niyang magmalaki, after niyang masaktan tong tao na to, babalikan because of the finances? Pag-isipang mabuti. Very toxic, manipulative. Okay? Hindi ko gusto yung energy. The masculine in this connection, okay? Nagkakaroon siya ng mga issues about pera, challenges sa pera, nalulungkot siya at gusto niyang makipag-usap sa feminine. This is a very strong soul connection. May family, may kids, may long-term plans na involved here, but parang medyo malabo pa sa sabaw ng pusit to because I feel maraming betrayal na nangyari. And you can see the energy of the feminine here, nakatalikod na siya. Kumbaga sabi ng feminine, ina-acknowledge niya na very strong soul connection to. Alam niyang soulmate niya tong tao na to. But, anong intensyon? After all the pain, after all nung mga pagpapabaya, babalik ka dahil wala kang pera? Dahil pinapaalis ka ng landlord mo dahil hindi mo mahulugan yung hinuhulugan mong kondo? Dahil nahatak yung kotse mo, babalik ka? Yun lang ba yun? Okay? Kung ganun lang kasi yung purpose because of finances, kaya babalik ang isang tao, pag to nakaahon, okay? Alam mo na hindi naman ikaw ang binalikan, but just the convenience of the, of the situation at kung ano yung kayang ibigay, especially nung feminine, I feel nagkakaroon ng problema sa finances yung masculine. Okay? So, if this is just an apology,
Because if the masculine feels na yung apology na yon ang makakapag-bail out sa kanya sa karma na tinatamasa niya ngayon sa universe, then be it. Paniniwala niya yon, okay? But sa akin, anyone can apologize, okay? But forgiveness doesn't bail anyone out. Kung ano yung nakalatag na, I feel ano na to eh. Nakalatag na eh. Kumbaga, hinatol na ng universe yung karma ng tao na to. And nararamdaman niya na dahil sinaktan niya yung person, isang person sa relationship na to, ramdam niya na karma to. Okay? Be careful who you hurt. I'm not saying na may mas magaling magdasal, but kumbaga is nanonood ang tadhana, nanonood ang Diyos. You know, I'm a strong believer of that. Okay? Someone wants to rekindle or buhayin ulit yung foundation ng relationship na to. May mga pag-uusapan, mga pangako. In the past, hindi naman naibigay yung sabihin natin, yung responsibilidad sa relationship to make it strong. Marami na ring baggages, marami na ring resentment, maraming pinagdaan ng masakit sa relationship na to, and hindi ganun kadali to rebuild, okay? If both of you are still willing. Sabi ng masculine is nagdadahan-dahan siya, ayaw niyang maging pabigla-bigla sa pag-communicate, sa pag-reconnect sa feminine, but sabi ng masculine, looking forward siya, dala-dala niya yung cup of love na magkaroon ng new cycle, new beginning sa feminine. Sabi ng feminine, pagod na naman siya, nire-release niya yung situation na to, though parang may mga nostalgic energy pa rin na oo, na parang nare-respeto ng feminine yung mga happy moments together, but that's already in the past. Okay? This is already releasing of all the energies. Thank you for all the memories, but no thank you. Okay? Someone feels tied to this connection. I feel this is more on the masculine at nag-e-expect siya na magkaroon ng magandang outcome. Sabi niya is hindi naman niya mabadaliin daw yung feminine if hindi daw ready to be romantic. Wow, di ba? Parang nakaka-cringe yung energy. If hindi naman daw ready to be romantic again, then hihintayin daw niya yung feminine. Let's see kung ano yung totoong intensyon ng masculine here. Okay, again, when I say the masculine and the feminine is the nurturer and receiver sa connection. Masculine, go-getter, mas aggressive. Okay, take it how it resonates. Okie dokie. Let's see. The reason for the reading is lies, cheating, itinagong katotohanan, pangloloko, manipulation ng story. But kahit ganun yung nangyari, life goes on, moving forward, marami pa rin, no? Unti-unti, maraming na-discover na lihim. Yan tayo, di umano. May mga lihim na nabunyag, mga kasinungalingan, deceit. And because of that, sabi ng mga Aquarians, they feel defeated about the situation, na parang sobrang nag-invest. Kasi I feel nagkaroon na ng mga deceit in the past, but nag-move forward pa rin eh. But then, nung binigyan ng another chance, though hindi ko nakikita dito na buo yung tiwala, marami pa rin na-reveal na sikreto sa dilim, di umano. Okay, so, recent pa, sabi ng mga Aquarians, nagkaroon ng like feeling of defeat at marami pa rin tanong about this connection. This is the sword of truth and victory. Hindi na rin alam kung ano pa ang pagkakatiwalaan at kung kaya pa bang ayusin, kaya pa bang magtiwala. Prayers and manifestations, sabi ng mga Aquarians, Lord, sobra-sobra na yung pinakaing lies, lason sa relasyon na to, okay? Pangarap mo bang maging Snow White? Ilang apple na ba yung nasa lalamunan mo, Aqua? Okay. Sabi ng mga Aquarians, someone is feeding lies. Merong gustong bumalik, pero ramdam ng mga Aquarians na another betrayal ang dala ng tao na to. Alam mo kung ramdam mo na, pagkatiwalaan mo na yan, ang pinakamasakit na betrayal, kung ramdam mo nang lolokohin ka, tapos mas pinili mo siya, tapos pinatunayan niya ulit sa'yo for the second, third, fourth, fifth, or 100, 1,000, or 23 lifetimes around, na sinungaling din siya at, you know, ibibetray ka pa rin niya.
Sabi ng mga Aquarians, andito siya sa, this is Aquarian energy, okay? The star card, the wish fulfillment. Sabi ng mga Aquarians, isesentro niya yung energy niya, magfo-focus siya sa pangarap niya, long-term goals, ano ba talaga yung mga gusto, okay? Kung ano yung makakabuti para sa future self, okay? Na kung ano yung mga naging pain, sabi ng mga Aquarians is tinuruan siya ng malaking lesson ng tadhana at hindi na niya sasayangin to. So right now, nagfo-focus sa goals. Sabi ng person ng mga Aquarians, ina-acknowledge niya na nagkaroon ng judgment in reverse mga maling decision. Pero sapat ba ang acknowledgement? Kailangan ng reforma. Okay. Sabi ng person ng mga Aquarians, maraming naging bad decision. Oh no. Itong masculine na to, nagkakaroon talaga ng problema, issue sa pera. At nakikita niya ang feminine na sagot sa kahirapan. Hello! Sagot sa kahirapan. Okay. But I feel nagkakaroon ng introspection yung masculine sa mga sinayang niyang opportunities na dapat, no, kung inayos lang niya yung relationship, yung connection with the feminine, sana ito yung energy niya. At I feel gusto niyang makipag-usap sa feminine na he's very sorry and regretful with the judgment in reverse na nagkaroon siya ng mga maling decision. But I don't feel na maganda yung intention eh. Naghihirap tong lalaki na to. No way, Jose. So, ako, especially sa feminine, sa connection na to, ingat, no? The masculine should be the provider. The masculine should be the leader. I'm not saying na hindi mo dapat tulungan. But if iniwan ko ng tao na to, binitray ka at babalik for convenience, mag-isip na mabuti. Okay? Sugar baby! Ilang taon na to? So, sabi ng mga Aquarians, gusto niyang mag-focus sa binibuild niyang buhay. At may mga, like, pangarap na binuo in the past na hanggang doon na lang. Okay? And Aquarians are waving goodbye. Kung ano man to, na alam mong hindi na aligned or hindi na healthy or hindi na helpful sa binibuild mong future plans. Na parang cutting the losses. Sabi ng mga Aquarians, I don't care. Kumbaga sa building, no? Kumbaga parang finishing na lang. Kumbaga sabihin natin, gumastos ka. Diba? Nang malaki. Sabi mo, 10 billion. Gumastos ka. Tapos, finishing na lang, konti na lang, diba? Matatapos na. Pero, I feel i-abandon mo to. Kahit gano'n pa kalaki yung na-invest mo. Because you feel, napakalaking liability ng taon na to. Napaka-opportunista ng energy. No. Okay? So, until the end of June, may energy dito na may hahantayin ka na malaking swerte. Or like, meron kang dapat i-cut na like karmic connection, karmic cycle, and I feel magde-decide ka tungkol dito. Isang soul connection na hindi naman, I don't feel na maaayos. And hindi ko rin nakikita na swerte ang dala ng tao na to. Alam mo yung mga taong maraming ginawang hindi maganda, past life or this lifetime, na marami siyang pagbabayaran. Tandaan mo, Aqua, if you're entering a partnership with anyone, maghahati kayo ng good and bad karma. Because you're entering a partnership with someone, if meron siyang pagbabayarang bad karma, your soul is agreeing na tutulungan mo siya. Kaya minsan, mapapansin mo, kesehod ang kaibigan, kamag-anak,
or love connection, pag nadidikit sa'yo, parang inaalat yung buhay mo Parang nabenta mo yung mga pinundar mo. Parang yung promotion na dapat meron, nawala. Okay? And if bibigyan mo ng another chance tong person na to, this is you holding your sword of truth and observing na parang shucks. Parang hindi to swerte. Yung naging decision mo na maglinger pa sa energy ng sinasabi nating soul ties na to. Maraming pinagbabayaran tong tao na to at marirealize mo, madidecipher mo na parang tuwi na lang bumabalik sa orbit mo tong tao na to, parang parang may balat sa puwet to Okay. So, you see? The masculine, very playful, andun pa rin yung very charming, yung energy ng lalaki na to. Alam niya kung paano kalambingin feminine, alam niya kung paano paikot-ikutin yung storya to emotionally manipulate you. Be very discerning, okay? Kung ako, as an aqua, hindi ko na to kakausapin. Very manipulative, opportunista, materialistic. Okay? Ano pa nga tong tao na to With a Hierophant in reverse, hindi siya sanay mag-commit. Hindi siya sanay mag-commit sa isa. Ito yung living la vida loca. Isipin mo, babalik siya sa good graces mo. Because wala siyang kabuhayan ngayon. Because nahihirapan siya sa pera. Tapos, pag tinanggap mo to, may mga kalokohan to sa buhay because hindi siya sanay mag-commit. Hindi siya sanay sa isa. This is being very casual. Sanay siya sa mga casual connections. Ngayon, kung iingatan niya yung relationship because this masculine wants to keep you feminine, itatago niya yung mga casual relationships na to. Live la vida loca. Balikan mo kung gusto mo magka-STD. STD! May naamoy ako may STD dito. Ingat feminine, okay? Or kung sino man yung nai-involve sa isang taong mapaglaro sa pag-ibig. May masasaktan big time pag binigyan ng chance ang isang taong mapaglaro at hindi marunong magseryoso. Hindi ko nakikita parang this is like a pattern or a lifestyle. Okay. Lifestyle to. I don't know. Mahilig sa one night stand. Mahilig sa alibangbang. H reveal, alibangbang. Alibangbang yan. Actually, ingat. I don't know kung nagka-STD to na nung time na, nagkaroon ng separation, temporary separation, No! Ako sinabihan kita. Baka naman magre-reading tayo diba? Ingat. Ay, yung mga tao mahilig sa ganitong klaseng connection, mga one night stand, mga, yung nagbabayad. No judgment, but if you're into that, go for it. But if not, kilalanin mong mabuti tong tao na to kasi parang lifestyle niya yun Gusto niya yung karinderya style, yung 50 pesos nito, 50 pesos niyan, ganon. So, nasa sayo kung But for most of the Aquarians, especially sa feminine, I don't feel na pagbibigyan mo pa to. I feel this is a closed chapter already. And ramdam ko na marami ng chances ang binigay mo sa tao na to. Hindi, baka makompromise ang health. No, I don't feel good about this person. Okay? I don't care kung lumuhod-luhod siya, pero bahala ka. Okay? This is like a guidance lang naman. And ingatan ng puso, ingatan ng health. Naniniwala naman ako na meron kayang magbago, but
let this person prove to you na nagbago na siya at iba na yung lifestyle niya, iba na siya. And for most cases, napakahirap nun gawin. So, I'm praying na magkaroon ka ng babaan ka ni God ng divine wisdom para magkaroon ka ng tamang decision for you. And that will be a Aquarian reading for the month of March. Bye-bye!